Magandang buhay po sa lahat at welcome na welcome po kayo dito sa aking Mathematics Tagalog tutorial. Sa video na ito ay papaliwanag ko sa inyo about solving probability of simple events. So magpipresent po ako ng examples. For example, this one, set P, the elements are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And we are going to find the probability of having number 1, even numbers, number 2, odd numbers, number 3, an even number divisible by 4, and number 4, an odd number divisible by 3. So paano nga po ba mag-calculate ng probability of simple event? Ipapaliwanag ko po yan lahat sa inyo step by step. Okay, so how to calculate the probability of simple event? So this is a simple formula. PE, or the probability of event, is equal to number of ways the event that occur divided by the number of possible outcomes. So in symbol, ito po, PE is equal to W over N. Okay? So there are three ways to represent probability. First, in a form of fraction. Second, in a form of decimal. And third, in percentage. So in a form of fraction, should be proper fraction ang lalabas. Pag sinabi nating proper fraction, yung numerator is less than the denominator. Okay, so mas maliit dapat yung numerator kaysa sa denominator. So, ibig sabihin, yan po yung form ng fraction, yung ating probability. Another form of probability is decimal. So, i-decimal lang po natin. For example, itong 1/2 ay 0.5, yung 3/4 ay 0.75, at yung 1/4 ay 0.25. So, decimal lang ba lahat? Pwede namang whole number. Pero, ang pinakang last na whole number natin ay 1. So, decimal form pa rin po ito. Okay? So, next is in a form of percentage. So, pag ipa-percentage natin yung 0.5, multiply lang natin ito ng 100. So, 0.5 times 100 is 50%. Then, yung 0.75 times 100 is 75%. And yung 0.25 times 100 is 25%. How about 1? So, 1 times 100, that is 100%. Okay, so kaya ko sinasabi kanina na dapat yung fraction ay proper fraction. So, yung numerator ay smaller than denominator so that less than 100%. Okay, yung lalabas po dito. Kasi kung mas malaki yung numerator, ibig sabihin mahigit 100% na po ilalabas. Pag sinabi nating probability, hanggang 100% lang po yan. Okay, hindi na po tataas sa 100%. Okay, so let's start with this example. We have set P. The elements are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then, we are going to calculate for number 1, the probability of even numbers. So, again, ang formula na gagamitin natin, P is equal to number of ways over the possible outcome or N. Okay, so, ano po ba yung even numbers mula po dito sa ating elements? So, ang even numbers po ay yun po yung mga number divisible by 2. So, divisible by 2. So, 2, 4, 6, 8, 10. So, bilugan ko po. 2, 4, 6, 8, and 10. Now, bibilangin lang po natin ilan po ba yung even numbers mula po dito sa ating set P. So, ilan po yung nabilugan natin na even numbers? 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 po lahat. So, yung W po natin mula po sa formula or number of ways is 5 over the number of possible outcome. Yung N po natin, lahat po nung numbers na nandito. Ilan po ba yung numbers na nandito? 10. So, ibig sabihin, yung N po natin is 10. So, we have now W is equal to 5, N is equal to 10. Yun po yung kailangan natin sa formula para makalculate po yung probability of even numbers. So, by using this formula, ganito lang po yun. So, PE is equal to W. Ang W po natin ay 5. And then, N natin ay 10. So, magiging 5 over 10. Actually, pwede na pong sagot yan. But, if it is fraction, always reduce to lowest term. So, yung 5 over 10, divisible by 5 to both numerator and denominator. So, 5 divided by 5 is 1, 10 divided by 5 is 2. So, 1 over 2. So, ayan ba po yung in a fraction form, 1/2. How about, pwede po ba sa percentages over decimal? Pwede po. So, ito po, sa percentage ng 1/2 ay 25%. Okay? Or, can be in decimal form, 0.25. Pero mas maganda, kung lahat po ay pinapasolve sa inyo yung 1/2, 25%, at 0.25, ay mula po sa fraction, i-divide muna ninyo 0.25 and then
percentage ninyo, 0.25 times 100 is 25%. Okay. Pero kung wala pong naka-indicate kung ano yung sagot ninyo na form, pwede lang pong fraction, pwede lang pong percentage, at pwede lang pong decimal form. Pero siyempre, ang laging lumalabas dito kasi ito po yung formula natin ay fraction. So, okay na yung fraction. Okay? Okay, so about this number 2 question, the probability of odd numbers. So ano po ba yung mga odd numbers from 1 to 10? So yung mga odd numbers naman ay ito po yung mga number na hindi pwedeng i-divide sa 2. So for example, from 1 to 10, ang mga hindi pwedeng i-divide sa 2 ay 2, 3, 5, 7, 9. Okay, bilugan ko. Yan po yung mga odd numbers. So 1, 3, 5, 7, and 9. Okay. So mula po dyan, sa 1, 3, 5, 7, 9, i-determine natin yung W and N. So yung W, the number of ways that the event occur. So ito po yung number of ways. So 1, 2, 3, 4, 5. So ang W po natin ay 5 at ang N natin ay 10. So bakit 10 again? There are 10 numbers sa ating set. Okay, using this formula, PE is equal to W over N is equal to, again, W is 5, N is 10, so 5 over 10. Reduce again to lowest term, 5 over 10 is 1 half. In percentage, 25%. In decimal, 0.25. So, pareho po ito ng even numbers kasi sa 1 to 10, 5 po yung even numbers, 5 din po yung odd numbers. Okay? Okay, so about this number 3 example or question. An even number divisible by 4. So, ano po ba yung mga even number? So, i-determine mo natin yung mga even number. So, ang even number po natin, guhitan ko po ay, again, 2, 4, 6, 8, and 10. Okay. So, there are 5 even numbers. 2, 4, 6, 8, 10. Ngayon, may condition po na even number divisible by 4. So, ano po yung mga even number? Ano po ba yung mga divisible by 4? Ang divisible by 4 ay skip counting by 4. So, 4, then 8. So, yan lang po yung divisible by 4 sa ating elements. So, 4, 8. So, 4 is divisible by 4, 8 is divisible by 4. So, wala na pong iba. O, ngayon, ano po dito yung nabilugan natin na may var sa baba o yung ginuhitan ko. So, ito pong 4 ay even number at the same time divisible by 4. Gawon din yung 8, nabilugan ko po. This is even number, okay, that is divisible by 4. So, therefore, ang W po natin mula sa formula, number of ways ay 2. So, dalawa po yung possible, okay, or number of ways. So, dalawa lang po yung number dyan. And then, the possible outcome natin, N, again, that is, there are 10 numbers. So, i-divide lang natin. So, W over N is equal to 2 over 10. Again, yung 2 over 10, pwedeng i-reduce to lowest term. So, that is 2 and 10. Ang common nila ay 2. So, 2 divided by 2 is 1. 10 divided by 2 is 5. So, magiging 1 half. So, in decimal, yan po ay 0.20 at sa percentage, that is 20%. Okay, so about this number 4 question, an odd number divisible by 3. So this time, odd number naman po tayo. So again, ano po yung mga odd numbers? So lahat po ng number na hindi pwedeng i-divide sa 2. So 1, 3, 5, 7, 9. So again, guhitan ko yung mga odd numbers. 1, 3, 5, 7, 9. And then, sabi dito, dapat divisible by 3. So mula po sa odd numbers, alin po ang divisible by 3? So ibig sabihin, pag sabing divisible by 3, skip counting lang po tayo ng 3. So ano po yung mga divisible by 3? So 3, eto po. So 3 ay may guhit. So bilugan ko po. And then, next ay, skip counting tayo, 3, 6. Okay. So, actually, ito pong 6 ay hindi kasama sa odd number. So, hindi natin pwedeng isama na kasama ng divisible by 3. So, kahit divisible by 3 yung 6 pero hindi po siya odd number, so hindi po siya number of ways that the event occur. Okay. Then next, after 6 na divisible by 3 is 9. So, 3, 6, 9. So, yung 9, again, ito po ay odd numbers. May guhit po yan. Okay? So, that is 3 and 9. So, yan lang po yung odd number divisible by 3. 3 and 9. Okay? So, again, ilan lahat yung number of ways? Dalawa lang po sila. So, ang W po natin ay
2. At number of ways natin, there are 10 outcomes, possible outcomes. So again, i-divide lang natin itong W over 10. So 2 over 10 reduced to lowest term, again, that is 1/5. In decimal, 0.20. At sa percentage ay 20%. Okay, so for number 5 question, an odd number divisible by 5. So this time, iiwan ko pong activity po ninyo itong number 5. Find the probability of an odd number divisible by 5. So pwede po ninyong i-post yung video na ito, calculate ninyo, at ituloy po ninyo kasi yung sagot po ay nasa end of this video. Salamat sa panood kaibigan. Kung nagustuhan mo yung video na ito, please click like and then subscribe kung bago ka lang po dito sa aking channel. Okay, so this is the answer for number 5 question, an odd number divisible by 5. So ang odd number na divisible by 5 is only 5 mula dito sa ating set P. So ilan po yung W natin? 1. Then there are 10 possible outcomes. So 10. So W is 1, N is 10. So 1 over 10 lang po tayo mula sa formula. So 1 over 10, hindi na po pwedeng i-reuse ito. So ito na po yung fraction form, decimal form, 0.10 or 0.1 pwede na. At sa percentage ay 10%.